Hey guys, what's up, Television? Today tara pag-usapan natin itong naging statement ni Ma'am Malutiki tungkol sa ating music na si Attorney Claire Castro. Grabe yung real talk dito ni Ma'am Malutiki. Ayun, pakinggan natin yung sinabi rito ni Ma'am Malutiki. Si Yusek Castro tumatayo sa entablado ng gobyerno. Philippine Communications Office, PCO. Undersecretary ka. Binabayaran ka ng taong bayan. Hindi para maging butangera. Para mag-explain ng programa ng Pangulo kung ano nang nagawa sa mga problema natin. Is this the first time that you heard this? No. Hindi ko naman tinawag hindi ko tinawag na butangera si Attorney Claire. Okay? Pero sinabi ko, even sa post ko sa Facebook, di ba dapat, imbis na maging defensive ka sa komento ng mga tao, more na dapat, di ba, na pinapakita mo yung mga sinasabi ng tao. Na yung dapat ina-address ninyo ang issue ng mga tao, pinagbabalaki niyo kung ano yung mga naging accomplishment na ni Bangag Jr. and so on and so forth. Pero nangyayari ba yun? Hindi. Bakit? Kaya nga natatawa ako dito sa naging post ni Nanay. Ayon nga kay Attorney Claire. Sabi nga dito ni Attorney Claire, hindi daw siya attack dog ng Malacanang. Hindi ko nga alam kung bakit attack dog ang tawag. Depensa lang naman ang ginagawa natin sa kakarapatan ng gobyerno ipahatid yung katotohanan. Like what? Anong katotohanan? Diba? Tuwing may tinatanong sa'yo, you keep on dragging the Dutertes. Hindi ka magiging mabenta. Nobody will gonna watch you. Nobody will gonna react sa sinasabi mo if you're not gonna drag the names of the Duterte. Diba? Hindi ito yung Claire Castro na napapanood ko at first. No. Hindi ito yung Claire Castro na sinasaluduhan ko at bilib na bilib ako. Pero you turn out to be different now. Hindi ko alam if this is your true colors. Diba? Kailan ba kayo nakarinig? No? Pagdating sa governance, pagdating sa gobyerno, pagdating sa kapalpakan ng gobyerno, kailan ba kayo nakarinig na hindi drinag ni Yusek Castro ang mga Duterte? Ang sabi ni Bongbong Marcos, before ka daw manhisi, ayusin daw muna yung problema. Pero ikaw, iba yung sinasabi mo. Nasabi ko dito, bearer of truth pala si Yusek Claire. Nung sinabi niya na on the process sa pagdadivest si Secretary Ruiz, sigaw ni Secretary Ruiz, fake news daw. Bakit daw siya magdadivest kung wala naman daw siya pag-aari doon sa Digital 8? Kaya tuloy ang tanong ko, yan pala yung pagiging bearer of truth. Pinapahatid daw ang katotohanan. Anong katotohanan sa sinasabi mong nag-divest si Secretary Ruiz when in fact siya pa ang nag-deny? Bakit siya magdadivest kung wala naman daw siyang kinalaman o wala siyang pag-aari dyan sa Digital 8? Diba? Kayo hindi nyo alam kung mga pinsasabi.
Tapos sasabihin mo, nagpapatid ka ng katotohanan, Secretary Claire. Diba? Balik tayo sa sinasabi rito ni Maluma. Pero nakita natin, simula nang siya'y ninumbrahan, abay talagang left and right. Ngayon, masusustain ba nila ito? Inintroduce siya at the start of the campaign. Talagang strategic ng paggaganyan niya, talagang dinesign nila to be such. So ang tanong ko, ang kampanya ay referendum ng nakaupo. Tuwing nagbubuka ng bibig si Yusek Castro, mas lalong nagagalit ang tao. Diba? Mas lalong naghihimutok, bakit ganito ang tagapagsalita? Bakit walang gawin kundi tirahin ng tirahin ang mga Duterte? Pakita mo yung pagtira niya eh. Ang layo na eh. Binabalik niya. So, rine-reverse niya. Her role is to destroy the Duterte name. That is her role. It is not even to add up to the accomplishment of the president. Hindi bumabalik. Hindi sinasabi na, alam po nyo, kaya nung inaugural, ito ang plano niya. Walang ganon. It's all a contrasting message at tirahin ang mga Duterte. Sa tingin ko, yun ang pinakamalakas na kampanya na gagawin para ang mga kandidato ni Presidente Duterte at ni Presidente Duterte ay mailagay sa posisyon. Si Yusek Castro tumatayo sa entablado ng gobyerno. Philippine Communications Office, PCO. Undersecretary ka. Binabayaran ka ng taong bayan. Hindi para maging butangera. Natatawa talaga ako din sa term na butangera. Alam mo, actually, hindi lang naman si Mapalu ang bumabanat na kaya. Sinabihan din, nakita nyo naman guys, no? Hindi naman nanggagaling yun sa atin. Nakita nyo naman yung mga nagiging reaction ng mga political commentator. Even Attorney Topacio, no? He has something to say about Attorney Claire. Happy natin. Actually, I have something for that. Ito guys, I found it. Pakinggan natin si Attorney Topacio. Communications specialist ang kinuha eh. Attack dog eh. Alam niyo, ang trabaho kasi ng PCO dapat gine-get across. Kino-communicate, Presidential Communications Office, yung mga programa, mga proyekto, mga polisiya ng Pangulo. Hindi para kayo ay magsilbing mga attack dogs. Kasi, number one, pagka kayo ay naging attack dogs, ay baka isipin ng mga tao na yun talaga ang policy ng Pangulo. Kasi baka ang isipin ng mga tao, ang policy lamang ng Pangulo ay wala, kundi siraan ang mga Duterte. Pangit po. Okay. Pangit. Yung ginagawa noong mga bungabati ko, kasi gwapo naman si Jay Ruiz eh. Oo, pangalawa, kaibigan natin siya si Jay Ruiz. Marami na kaming labanan na magkakampi kami, na kami ay nagtagumpay. Alam niya yan, walang masamang tinapay. Lamang, yung ibang mga kasama niya dyan, tira ng tira. Pangalawa, negative ang dating ng Pangulo sa halip na positive. Di ba? Oh. Kaya anong nangyayari? Ito ha, katitira, negative. Sabi nitong WRN Research, totoo na bumagsak ang rating, ang performance satisfaction rating ni Vice President. So, bumagsak ng 7%. Ayan. Ngunit, para tayong nagte-texto, no? Anyan. Pagdating naman kay Pangulong Marcos, ayan, kani-negative ng mga tao niya, sa yung mga ginagawang kapuitan, ang binagsak, kung 7% ang binagsak sa satisfaction rating ni VP Duterte, si Pangulong Marcos naman ay 15%! Ang 1.5. Wow. Ito, hindi communications specialist ang... See? It's not only Malutikia or many other personalities, no, who identify her as an attacker. I don't think, and masalay na si ano eh. Yun lang, when Attorney Claire, I don't think Attorney Claire, no, is used to this bashing.
Pero ngayon, yung bashing sa kanya, mas matindi. Di ba? You are a well-respected, because magaling siya mag-present, magaling siya sabi nga ni Atty. Libayan, marami rin nagko-comment sa kanya na mas magaling daw si Atty. And Atty. Libayan is not bothered by it. It's even okay na masabing magaling si Atty. Claire, over sa kanya. But now, there are a lot of people, bumabaliktad. Okay? We're not comparing two people. Tayo issue lang, walang hindi natin inaano si Atty. Claire. Okay? Still at the end of the day, nire-respetong pa rin siya bilang isang abogada na magaling. Pero yung mga pinagsasabi niya, pinagagawa niya, hindi ko na siya relevant. Hindi ko na alam kung siya pa rin ba yung Atty. Claire Castro na minsan sa buhay ko na in-admire ko ng solo. Dahil nakita ko magaling din siya abogado. Magaling siyang presenter. But never did I even once compare Atty. Castro and Atty. Libayan side by side. Diba? Ngayon, nakikita natin kung ano yung tunay na kulay ng politika ni Atty. Claire. And I will stand by what I said. Pagdating sa personal niyang buhay, ibang usapan niya. So, hanggang doon lang tayo. Sa trabaho niya, sa mga pinagsasabi niya, ika nga ni Atty. Claire, trabaho, walang personal. Pero pagdating sa mga Duterte kasi nagiging personal na yun. I really don't mind if Atty. Claire will, divulge information about the Dutertes. Sabi nga niya, doon lang daw siya sa katotohanan. So make sure it's about the katotohanan. Diba? Ang hirap. Ang hirap mo naman pagtanggol. Tapos tinawag ka pang butangera.